Yan, automatic works. Hyundai Accent 2011. Automatic. Namamatay sa takbo. Ito ang fault code. A circuit. Pwedeng putol to or pwedeng sira ang crankshaft sensor. Panda rin natin. Yun. Palatandaan nun, ito kasi naangat agad yan. Pagkabuo. Pagka sira, hindi umaangat. So may video yung may-ari na hindi siya umaangat. Off. Yan lang naman. Check up natin yung ano nito, crankshaft sensor. Buksan natin. Yun, ito na. Yung crankshaft sensor, tingnan natin sa ilalim kasi nag-A circuit siya eh. Baka putol to. Na pinutol ng daga or naputol mismo yung crankshaft sensor. Tapos, yun lang naman. Ito, Montero. Baba sila paring Ariel ng... Ano yan, pre? Transmission. Kasi, ano? Tumagas. Tumagas yung Transmission. converter wheel seal at crankshaft wheel seal. Yun. Yan ang gagawin. Tapos ito, gagawin na rin bubunutan na injector. Ito, binaba yung tangke. Pre, may ano dito ah. May bala na extension. Yung baba ang tangke. Kasi, pagka pinaandar, maayos naman, andar. Ngayon, pag nirevolusyon mo, parang umaatras. Parang umaatras yung RPM. Hindi tumutuloy. Tapos pag dahan-dahan, saka siya tatakbo. Saka siya, ano ba, saka siya andar, yun, no? Tingnan mo, ito, binaba namin yung tangke. Kasi ganito yung Avanza. Yun, tiningnan namin tambotso na ito. Akala namin doon. Umukay na siya kasi barado ang tambotso. Ito siya, mga sir. Yan, no? Ayan, namumuo na yung tambotso. Ayan, nagbabaga na yun pag natakbo. Ngayon, yung filter, pinaandar namin. Umuugong naman ang fuel pump motor. Kaso, yung pagkakabit, tingnan mo sa ibabaw, oh. Ayun, tumabingi na. Sala na. Pero tingnan namin kung dyan ang naging problema. Yung sala yung pagkakabit, yan, tabingi na siya, oh. Yan, nakatabingi. Tapos dito, nakatabingi na rin, ya. Dapat sentro to. Nakasaksak na maayos yung fluter. Anong nangyari sa kanya? Yan, tabingi. Pati yung mounting sa ilalim, oh. Sala. Dapat, ano yan, dikit yan dito sa gilid na yan kasi maglalak yan, eh. Tapos doon sa ilalim din, nung sa ilalim na yan, dapat hindi yung tabingi. Hanggang ilalim to, tabingi. Pati yan siguro dyan, no? Yan, no? May goma. Nakatabingot yan. Tapos dito, tingnan natin. Baka singaw. Tingin ko singaw to. Singaw. Minsan pag pina-under siya, buburok-burok na. Buk. Pagka unang priming, may gasolina pero ang buga siguro may isang tangka lang. Dapat mataas yan. Sirit talaga. Tinesting namin kanina. So, paulit-ulit kami testing. So, dito talaga namin nakikita yung problema. Kaya binaba namin. Ngayon, isiset natin yan. Ito kasi napatakbo. Pag pinatakbo mo, pagka, yun nga, mag-RPM ka, parang gumaganon siya. Tapos parang maatras yung, pag-apakan mo sagad, mamamatay. Imbis na aandar ng rev ng mataas, ang mangyari, mamamatay pag idiin mo ng apak bigla. Parang, tapos mamamatay siya. So, ibig sabihin, dito parang hindi na bumubuga. Mamamatay lang sa sakyan pag walang kuryente o walang gasolina. So, tingnan natin to. Tapos tingnan natin yung accent. Tapos tingnan natin to. Baba na lahat. Okay. Yun, ito na siya. Tanggal. So, malayo siya sa setting dito. Hindi nakapasok. Ayan. Avanza. Tapos, dito siya pupunta. Dapat. Kaso nakausli yan kanina. Kaganon. Tapos yung tubo doon sa fuel pump, no, tabingi. Tabingi o basag? Ayun, nakatabingi. Hindi alam kung design talaga niya to. Yan, oh. Sisingaw to pagka sinalpak sa tangke. Sisingaw, baka mahaba ang fuel pump motor nito or sala ang mounting. Ayan, oh, nakatabingi siya, oh. Tapos doon baklasin natin to lahat. Parang nagpalit na. Ayan, eto na, nabunot. Ayan, oh. Basag na basag. Tumagas na yung gas. Tapos yun, oh. Yan dapat sentro yan. Nakasentro din to. Sala ang pagkakabit. Basag na basag nga. Wala na. Ito ang dahilan. Hindi na matitake to yan. Okay. Singaw, kaya pala na singaw. Kaya namamatay pag pinatakbo. Okay. Nadurog. Kaya pala tumabingi. Sala pagkakabit. Ayun. So, palitan natin yan. Sir, ito na. Nagpalit nga ng fuel pump motor.
Tapos ito nakakabit. Yun, yung basag. Dito yan nakakabit. Ito kasi hindi to na, kaya nabasag to, hindi nakasentro, sinalpak na kaagad. Dapat nakasentro muna to. Pagka nagkaganito na, singaw na yun. Aandar lang ang sasakyan pero walang power. Pagka gasolina, yun, hanggang doon eh. Yun yung nakatabingi, yan o, sinentro na natin. Ayun. Diyan ba? Yun mga sir, ito na. Ay, upuan na natin ang ating ito na tangke. Yan, napalitan na natin. Ito na. Hindi siya dapat basag. Tapos ikakabit natin para walang singaw. Yun yung basag, oh. Malambot. Saksak natin dito. Tapos dapat yan, yung panintruhan na yan, pantayan, hindi yan tabingi. Yan, sentro talaga yan. Okay, so sentro natin yung pagbalik. Okay. Mga sir, tsaka ito, nakasalpak na pantay oh. Nung kanina kasi tabinging-tabingi, tapos disalign sa ibabaw, disalign sa ibaba. Pwede naman palang naka-align talaga siya ng maayos, oh. Hindi nakita yun ng pagsalpak. Kaya nagkaroon ng problema, singaw siya. So subukan natin ito ngayon kung magiging maayos na ang andar nito mga sir. Ito naman, ito, tabinging-tabingi kanina, dapat ipasok muna dito. Ipapasok natin dyan. Bago natin isalpak na maayos sa butas, yun, oh. Pasok muna sa ilalim, nakapasok dapat siya. Saka mo ngayon, isalpak dyan sa ibabaw na yan. Ano, dapat pasok yun doon. Oh, yun, dapat hindi siya tabingi. Pantay talaga dapat yan, oh. Oh, pwede, oh. Maayos na siya mga sir. Yan. Tingnan nyo lagi pag nagkabit kayo ng fuel pump. Ito na ang forma niya pagka fuel pump ng Avanza. Yun mga sir, naikabit na namin yung fuel pump, yung fuel tank sa ilalim. Dito sa ilalim yun, oh. Hanggang doon, ang haba, ang fuel tank ng Avanza nandun sa ilalim. Doon tatanggalin yung fuel pump. Ngayon, magpapaandar tayo. Kasi ito ay hirap na hirap. Talaga pag pinaandar siya, tapos gumaganon. Tapos pag inapakan, pag diniinan mo na apak, mamamatay. Kada diin ng apak ngayon, dahan-dahanin mo lang pag-apak. Maayos siya, dahan-dahan. Pagka binigla mo, mamamatay ang sasakyan. Imbis na mataas ang RPM, ang kanya, pag diin mo ng accelerator, sagad, titigok, mamamatay siya. Ganun, mamamatay. Ngayon, pre, sige, paandarin mo nga, pre, tingnan natin. Start. Yun. One click. Yan, one click siya. Ngayon, pag i-revolution mo, pre, yun. Sige pa. Yun! Yun ang hinahanap dito. Kuha na pre, no? Ayun, mulat. Ang dami na kasi pinalitan dito ng unang gumawa. Pinalitan nga, sabi ko, ang coil, spark plug, tapos yung clutch, pre, no? Kasi manual. Sabi, pati clutch cable. Yan, ito. Kailangan dahan-dahanin mo lang to. Ganyan, para, yan, may galit. Ngayon, kahit ganunin mo, diretso. Tapos pag in-scan, walang fault code, lumalabas. Walang fault code, walang check engine. Hindi na malaman kung anong palitan ng may-ari. Ngayon, ito ang kanyang pinalitan, oh. Yan, ito. Pinalitan to. Yung belt, papalitan din. Kaso hindi namin pinalitan. Ito, pinalitan to ng gumawa. So, ito na ngayon, pag diniinan to, mamamatay ito. Pag sinagad, yan ngayon. Oh, galit na galit, oh. Ngayon, oh. Yun. Yan, napapatakbo na siya maayos ngayon. Dati hindi, pag cleanuts mo lalo, nako, tigok. Alright. Tapos na mga sir. Let's go! Test drive mga sir. Ito na yung Avanza na hindi makatakbo, hinila na lang papunta doon sa shop. Ayan, ito, tumatakbo na. Primeras, segunda, Yan, tinest drive na rin to nila pare noong nakarang araw. Ayaw talaga.
So binalikan namin pagkatapos ng Christmas. Pagkatapos ng mahal na araw. Yan, eto na siya ngayon. Working na. Ihatid na namin sa BGMP dito sa General Trias. Taga rito yung may-ari. Yun, swabe. Saksak sinagol na lahat, pre. Bira-bira na si pare. Ayan. So gumana na. Hindi maka-atras, hindi maka-abante. Ito na ngayon, natapos na rin. Perfect daw, sabi ni paring Ariel. Perfect. Yan, no, perfect daw. Avanza. So ang problema nito, andun kay paring Ariel lahat ng video. Hindi mapatakbo. Pag atras mo, namamatay ang makina kahit anong timpla mo. Namamatay. Ngayon, eto na, oh. Napatakbo na, primera, segunda, tercera. So yun, pambihirang yan. Tercera pa, palusong. Pambihira si pare talaga. Eto naman sir, anyway. So ito na, maayos na siya. Talagang ayan, yung mga pinalitan, wala, hindi nangyari. Ayan, oh, umahon na siya. Pero unang test drive nito ninyo pre, nung Miyerkules ba yun? Miyerkules Santo? Ayaw, bumalik agad kayo, no? Dahil sa catalytic, akala ko okay na. Catalytic, ano? Yung binakbak natin, nakala natin doon talaga. Pero pre, wala siyang fault code. Walang fault code, walang ano. Pero mababaliw ka sa sira, ano? Nakakabaliw na sira to. Oo, magto-troubleshoot ka talaga. So, hindi siya basta-basta nakukuha. Wala siyang fault code. Tapos maayos naman lahat pag pinaandar mo. Ngayon, ang problema lang niya, pagka ginamitan mo na ng RPM, pag nagrevolusyon ka na, yun na, para napuputol na, no, pre? Tapos, kailangan dahan-dahanin mo lang. Ngayon, pag dinadahan mo, ayan, titino siya, oo, pero pag binigla mo, ayun, mamamatay, umumahagok. Eto na siya. So, nakita na natin ang problema, kaya napatakbo na natin siya ng ganito. Alright, so ang may-ari na ito, napauwi na ng Bicol, nag-commute na lang kasi kukunin na sana niya, kaso hindi pa namin natapos. Pero ito ngayon, pagkatapos ng mahal na araw, nagawa na natin. So pwede na natin itong ibigay sa kanya, mga sir. Ayos, lahat. Idle is good, aircon is good, so takbo is good. Uwi na. Ayun, makakahinga na ng mais ang may-ari, ano? Sumisikti na si pare dito. 60 na ang speed. Sumisikti na 60. Up, 80 na, 80 na, oh. Malakas din ang preno. Maayos. Alright. Okay, so makikita nyo sa video kung ano naging problema niya. So na pambihirang yan. Ang sakit sa ulo yung troubleshoot. Na walang trouble. Pero talaga sa process lang, trust the process. Process pa rin susundan talaga. So hindi pwedeng clutch, hindi pwedeng ganun lang ang gagawin. Hindi pwedeng basta na lang. So maganda talaga, isa sa maganda kung may shop talaga, dahil maibababa lahat, masisilip lahat, mechanical, electrical, makikita lahat, mga sir. Right, ayos. Tapos na to, mga sir.